Sa ikalawang taon ng paghahari ni Haring Nebukadnesar, nagkaroon siya ng isang panaginip na lubhang bumagabag sa kanya. Napakalinaw nito, napakabigat. At dahil dito, hindi siya makatulog. Sa paghahangad ng kasagutan, ipinatawag ng hari lahat ng salamangkero, astrologo, engkantador at mga pantas ng Babylonia. Nagtipon sila sa harap ng trono. Mga lalaking nagsasabing nauunawaan nila ang mga lihim ng langit. Ngunit ang hiwagang bumabagabag sa hari ay higit sa anumang hinarap nila noon. Sinabi ng hari sa kanila na naginip ako at hanggang ngayon ay binabagabag ako nito. Ipaliwanag ninyo sa akin ang kahulugan ng aking panaginip. Yumukod ang mga pantas, handang magpaliwanag, gaya ng lagi nilang ginagawa. Ngunit iba ang utos ng hari. Kung tunay nga ang karunungang ipinagmamalaki ninyo, sabi niya, sabihin ninyo muna kung ano ang aking panaginip. Pagkatapos ay ipaliwanag ninyo ang kahulugan nito. Nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan. At kung hindi nyo magagawa, babala ng hari, pagpuputol-putulin ko kayo at ang inyong mga bahay ay aking wawasakin. Ngunit kung maipahahayag ninyo ang aking panaginip at ang kahulugan nito, bibigyan ko kayo ng gantimpala, karangalan at mataas na kapurihan. Bakas ang takot sa kanilang mga muka. Mahal na hari, pagsusumamo nila, sabihin ninyo sa inyong mga lingkod ang panaginip at ipapaliwanag namin ito sa inyo. Ngunit batid ng hari na pinapahaba lamang nila ang oras. Muli silang nagsalita. Walang sino man sa mundo ang makakagawa ng hinihingi ng hari. Wala pang pinuno, gaano man kadakila ang nag-utos ng ganitong bagay. Ang hinihingi ninyo ay imposible. Tanging mga Diyos lamang ang makakagawa niyan. At hindi sila naninirahan kasama ng mga tao. Dahil sa sagot na ito, labis na nagalit ang hari. At ipinag-utos niyang patayin lahat ng matatalinong tagapayo sa buong Babylonia. Mabilis na kumalat ang utos sa buong lungsod. Kabilang sa saklaw nito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Nang dumating si Aryok, ang kapitan ng bantay ng hari na inutusang ipatupad ang hatol, maingat siyang kinausap ni Daniel. May karunungan at kahinahunan niyang tinanong, bakit naglabas ang hari ng ganitong kabigat na utos? Ipaniliwanag ni Aryok ang lahat ng nangyari sa palasyo. Batid ang panganib, humarap si Daniel sa hari at gumawa siya ng isang matapang na hiling. Humingi siya ng panahon. Panahon upang maipahayag ang panaginip at ang kahulugan nito. Pagkatapos payagan ng hari, umuwi si Daniel. Tinipon niya ang kanyang mga kasama, sina Hananias, Misael at Asarias. Isinalaysay niya sa kanila ang utos ng hari at ang panganib na kanilang kinakaharap. At hiniling niya na sama-sama silang manalangin sa Diyos ng langit tungkol sa hiwagang iyon. Buong gabi silang nanalangin at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang hiwaga ay nahayag. Sa pamamagitan ng pangitain, ipinakita ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari. At si Daniel ay nagpuri sa Diyos ng langit. Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman. Sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagpapalit ng kapanahunan. Siya ang nag-aalis at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Siya ang naghahayag ng malalalim at nakatagong bagay. Alam niya ang nasa kadiliman sapagkat ang liwanag ay nananahan sa kanya. Kinabukasan, dinala si Daniel sa harap ng hari. Pinagmasdan siya ni Nebukadnesar. Masasabi mo ba sa akin ang aking panaginip at ang kahulugan nito? Sumagot si Daniel. Ang hiwagang nais malaman ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang pantas, engkantador, salamangkero o manghuhula.
Ngunit mayroong Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga. Nakita ninyo, mahal na hari, ang isang napakalaking rebulto. Napakakinang nito at nakakapangilabot ang anyo. Ang ulo nito ay lantay na ginto. Ang dibdib at mga bisig ay pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang binti ay bakal. At ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan nyo ito, may isang batong natipak. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Tinamaan nito ang paa ng rebulto na gawa sa bakal at putik at nadurog ang mga ito. Pagkatapos ay nadurog din ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang alabok. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Ngunit ang batong tumama sa rebulto ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Iyan po ang inyong panaginip, mahal na hari. At ito ang kahulugan nito. Kayo ang hari ng mga hari. Ang Diyos ng langit ang nagbigay sa inyo ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Kayo ang ulong ginto. Pagkatapos ninyo ay lilitaw ang isa pang kaharian na mas mababa kaysa sa inyo. Ang kasunod nito ay isang ikatlong kaharian na tanso na mamamahala sa buong daigdig. Ang ikaapat na kaharian ay magiging matigas tulad ng bakal, dumudurog at sumisira ng lahat. Ngunit ang mga paa na bakal at putik ay nangangahulugan ng isang kahariang nahahati, bahagyang malakas, bahagyang marupok. Sa panahon ng mga hari ngayon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Hindi ito masasakop ng ibang bayan. Dudurugin ito ang lahat ng kahariang iyon at mananatili ito magpakailanman. Namangha si Nebuchadnezzar, ang pinakamakapangyarihang hari sa mundo, ay yumukod sa harap ni Daniel. Ang Diyos mo, sabi ng hari, ay tunay na Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga. Pinarangalan ng hari si Daniel. Binigyan siya ng maraming handog. Ginawa siyang tagapamahala ng lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng matatalinong tagapayo. Sa hiling ni Daniel, itinalaga rin ang kanyang mga kasama, sina Hananias, Misael at Azarias, bilang mga tagapangasiwa sa Babylonia. Samantalang si Daniel ay nanatili sa palasyo ng hari. Ngunit malayo pa ang wakas ng kwento. Darating ang panahon, malilimutan ng hari ang aral ng panaginip na ito. Magtatayo siya ng dambuhalang rebulto na gawa sa ginto. At isang utos ang kakalat sa buong imperyo. Lahat ay dapat yumukod. Subalit may 3 lalaking tatanggi. Kahit pakapalit nito, ay itapon sila sa isang nagbabagang pugon. At sa loob ng mga apoy na iyon, masasaksihan ng mundo ang isang himala.